Lakers, naka-jackpot daw kay Jake LaRavia. Pwede na daw i-trade si Rui Hachimura at Robert Williams kukunin na ng Los Angeles Lakers. Pero bago yan, matagumpay nga ang Los Angeles Lakers na makuha ang panalo kontra sa Memphis Grizzlies matapos ang isang matinding laban kung saan nagawa nilang i-comeback ang 16-point lead ng kalaban. Ipinakita ng Lakers ang kanilang tibay ng loob, karanasan at disiplina sa huling bahagi ng laro upang tuluyang maagaw ang panalo. Dahil dito, umabante ang Lakers sa third spot ng standings na may hawak na 22-11 na record, patunay na isa sila sa mga pinaka-consistent na koponan ngayong season. Binuhat ni Luka Doncic ang Lakers sa larong ito matapos siyang magtala ng 36 points, 9 rebounds at 10 assists. Halos triple-double na naman ang ipinamalas ni Luka na patunay ng kanyang pagiging all-around superstar. Sinundan naman ito ni LeBron James na nagtala ng 26 points, 7 rebounds at 10 assists. Bukod sa solid na performance, gumawa rin ng kasaysayan si LeBron dahil siya na ngayon ang first NBA player na nangunguna sa all-time points at pumapangalawa naman sa all-time assists, isang milestone na lalong nagpatibay sa kanyang legacy. Halos double-double naman ang naitala ng big man ng Lakers na si DeAndre Ayton matapos itong gumawa ng 15 points at 8 rebounds. Malaki ang naitulong niya sa loob ng paint lalo na sa depensa at rebounding. Samantala, dahil wala si Rui Hachimura, si Jake LaRavia muna ang tumayong starting forward ng koponan. Hindi naman binigo ni LaRavia ang Lakers dahil back-to-back solid games ang kanyang ipinakita laban sa Memphis. Sa huling laban, gumawa si LaRavia ng 26 points, 5 rebounds at 3 assists. Siya rin ang tumira ng mga crucial baskets na tuluyang nagbigay ng abante sa Lakers. Sa katunayan, tinalo pa niya sina LeBron at Luka sa net rating dahil plus 15 siya kumpara sa plus 9 ni Luka at plus 6 ni LeBron. Patunay lamang ito ng positibong impact ni Jake LaRavia sa loob ng court. Ayon sa ilang analyst, dapat nang isaalang-alang ng Lakers ang pag-trade kay Rui Hachimura dahil mayroon na silang Jake LaRavia na mas maaasahan sa opensa at depensa. Samantala, patuloy na naghahanap ang Los Angeles Lakers ng mga paraan upang mapalakas ang kanilang kasalukuyang roster habang nasa kalagitnaan ng season. Sa kabila ng solidong mga laro sa opensa, malinaw na nagkakaroon ng problema ang Lakers pagdating sa depensa, lalo na sa ilang mahahalagang yugto ng mga laban. Dahil dito, lumalabas ang pangangailangan para sa isang karagdagang big man na makatutulong sa rim protection at interior defense. Ayon kay Dan Favale ng Bleacher Report, maaaring maging praktikal at low-cost na opsyon para sa Lakers si Robert Williams ng Portland Trail Blazers. Kahit pa lumagpas ang inaasahan ang kontribusyon ni Jackson Hayes, nananatili pa ring mahalaga ang pagkakaroon ng mas mataas na antas ng sentro sa likod ni DeAndre Ayton. Kapag malusog, dala ni Williams ang vertical threat, defensive mobility at kakayahang manggulo ng opensa ng kalaban. Gayunpaman, hindi maikakailan na malaking usapin ang kalusugan ni Williams. Sa 7 season niya sa NBA, 2 beses pa lamang siyang nakapaglaro ng higit sa 50 regular season games. Sa kasalukuyang kampanya, nakapaglaro siya ng 23 games na nagbibigay ng bahagyang pag-asa na kaya pa rin niyang maging epektibo. Kapag nasa kondisyon, perpekto siyang love target para kay Luka Doncic at isang natural na weak side rim protector. Samantala, bago pa man magdagdag ng isa pang sentro, kailangang ayusin ng Lakers ang paggamit kay Ayton. Inamin ni Coach Redick na may pagkadismaya ang dating first overall pick dahil sa kakulangan ng touches sa opensa. Ayon sa kanya, responsibilidad ng buong kupunan na maging mas aktibo si Ayton at mas mahusay ang ball movement patungo sa kanya. Sa kabilang banda, hindi tulad ni Ayton, hindi nangangailangan si Williams ng maraming touches upang maging epektibo. Mas bagay siya sa pick and roll at alley-oops at may kakayahan ding pumasa at tumira sa mid-range. Kung mananatiling malusog, ang pagkuha kay Williams ay maaring maging isang calculated risk na magdadala ng malaking benepisyo sa second unit ng Lakers at posibleng magbigay ng dagdag na lakas sa kanilang playoff push.